Good day, everyone. I'm Felimon C. Gravoso. And I'm Trisha Enandrada. And I am Micaela Valiente. And I am Mike Aaron Gabay. And I am Joanne Lim Resuelio. Today, we're going to demonstrate the peer-to-peer connection. Ano? Tara? Tara! Good day, everyone. My name is Mark Aaron. And my name is Trisha Enandrada. So ngayon, ang gagawin ko, itong tatlong cable, sasalpak ko sa router. And after po ni Mark na ikabit yung cable sa router, ako naman po is ikakabit ko yung cable sa mga laptop. Sa laptop 1, laptop 2, and laptop 3. Hello everyone. I'm Felimon C. Gravoso Jr. And ang gagawin ko dito, ako mag-operate sa laptop 3. And ako rin ang gagawa ng folder para ma-detect sa laptop 1 at laptop 2. I-ayos ko sa folder. Gagawa ko ng folder. And ang unang gagawin, punta ka sa control panel. Tapos sa Network and Sharing Center. Then, punta ka gagawin mo? Punta ka muna sa Change Adapter Settings. Pag nandun ka na, nakikita na yung Ethernet na kinabit kanina nila Trisha at Mark. Then, right-click mo to. Properties. Then, hanapin mo yung hanapin ko dito yung Internet Protocol version 4 TCP IPv4. Then click mo lang, then properties. Yes, andito na yung IP, bale na yung IP address niya 192.168.123. Ito yung laptop 3. Subnet mask 255.255.250. Then ito na yung default gateway. Same lang sa laptop 1, laptop 2. Saka same lang sila. Dito rin sa DNS server. Same lang din sila. 888. Tapos sa isa naman, 8844. Pag na ayos mo na dito, click okay. Close. Then, next, punta ka naman sa Change Advanced Sharing Settings. Then, dito, ang gagawin mo dito, dapat naka-on yung network discovery, file and printer sharing. Dapat naka-on tong dalawa. Then punta ka sa all network. Then ang dapat na naka-on din dito, yung public folder sharing. Kasi dapat pag naka-public, may kita dapat dito, yung laptop 1 and laptop 2. And dapat ito lang yung naka-off. Password protected sharing. Dapat naka-off to. Then sa naman. Then, dito na ako gagawa ng folder. Click ko lang and itong laptop na to, laptop 3. Then, right-click lang to. Punta ka sa properties ng ginawa mong folder.
click sharing. Tapos punta ka sa share. Then, dito sa maliit ng ano, click mo yung everyone. Then, add. Then, click mo yung read. Dapat naka-read and write ka. Then, share. Wait mo lang saglit. Yan. Tapos punta ka ulit sa urban sharing. And, check mo to. Share this folder. Sa urban sharing. Then, permission. Tapos, everyone. Dapat naka-full control to. Okay. Then, apply. Okay. Tapos, close mo na. Then, maglalagay ako ng file para makita sa laptop 1 and laptop 2. Kumari to. Copy mo lang. Then, yan. Ito po. Good day everyone, my name is Micaela Valiente and I am the one who operates the laptop 1. So let's go. So first, pupunta po tayo sa control panel. And sa control panel, makikita po natin itong network and internet. And yung network and sharing center. And then click po natin yung change adapter settings. And makikita po natin yung Ethernet 4, right click, properties. And then hanapin po natin yung Internet Protocol version 4, properties. And dito po makikita po natin yung obtain an IP address automatically. Ililipat po natin siya sa use the following IP address. And then, enter po natin yung IP address natin. 192.168.1.1. So, subnet mask, pare-pareho lang po yung subnet mask ng laptop. So, default gateway, 192.168.1.1. Sa preferred DNS server, 8.8.8.8. And sa alternate DNS server, 8.8.4.4. Okay. After po nyan, titigan po natin sa Change Advanced Sharing Center kung naka-on yung mga private and public network. So dito po, naka-on yung mga public and file sharing connection except po sa password protecting sharing. So after natin sa control panel mag-setup, i-check naman natin ang sharing files ng laptop 1 and laptop 2 and 3. So Windows R. Ang una natin i-check is yung laptop 2. I-enter natin yung IP address niya na 192.168.1.2. So here makikita natin yung share ng laptop 2 na files. Para makita natin naman ngayon ang share ng laptop 3, Windows R ulit.
and enter natin yung IP address niya na 192.168.1.3. And then, makikita din natin yung share niyang files. Good day everyone, my name is Joanne Limersvelio and ako po yung mag-ooperate ng laptop 2. Let's go! First, punta po tayo sa may control panel. Then, click po natin. Tapos, punta po tayo sa may network and internet. Then, click po natin. Tapos, punta po tayo sa may network and sharing center. Click din po natin. Tapos, sa may gilid niya po, may makikita po kayong change adapter settings. Then, i-click niyo po yon. Tapos, may makikita po kayo doon na internet 2. Then, right click po natin siya. Tapos, may mababasa po kayo doon na properties. Then, i-click nyo rin po yon. Pagkatapos, pag na-click nyo na po yon, may makikita po kayong Internet Protocol version 4. I-click nyo po yon. Tapos, may makita po kayong properties. Click nyo po din yon. Tapos, ang una na po makikita dyan is naka-click po yung obtain an IP address automatically. Ang kailangan nyo po gawin dun is i-click nyo po yung use the following IP address para mag-enter po kayo ng IP address. Mag-enter na po tayo ng IP address 192.168.1.2. Ang IP address po natin is 192.168 and 1.2. Then, kapag kinlik po natin itong submit mask, automatic na po siya na may ma-enter po dyan kasi po sim-sim din lang po sila. Sim-sim po lahat ng mga laptop ng number. Tapos, enter po natin yung default gateway. 192.168. Ang default gateway number naman po natin is 192.168.1.1 po. And next po natin i-enter is yung preferred DNS server is 8. Ang number naman po ng preferred DNS service naman po natin is 8888 lang po. Tapos, yung number naman po ng alternate DNS server naman po natin is 8. Ang number naman po ng alternate DNS server naman po natin is 8844 lang po. Pagkatapos po natin na ano po yung mga yan, then click OK po. Then close. Ayan. Close po natin siya. Tapos, punta po tayo dito sa may change advanced sharing settings. Tapos, kailangan naka-on po tong mga to. Tapos, punta po tayo sa all network. Then, kailangan naka-on din po itong public folder sharing. Tapos, dapat ang naka-off lang po is yung password protected sharing. So, ngayon, ang gagawin po natin is titignan po natin kung na-access po na natin yung laptop 1 tsaka laptop 3. First, pipindutin po natin yung Windows R. And then, ilagay po natin yung IP address po ng laptop 1 muna, which is yung 192.168.1.1. And then, pindutin po natin yung OK. And ito na po yung files na shinare po ng laptop 1. And then, next po natin is yung laptop 3. Ulitin din po natin, pindutin yung Windows R. And then, ilagay po natin yung IP address po ng laptop 3, which is yung 192.168.1.3. And then, pindutin po ulit natin yung OK. And then, ito na rin po yung files na shinare po ng laptop 3. So, yun na.